for today's video, i-unbox ko tong aking gamot. Okay, konting kwento about my, um, since nagkakaedad na tayo, nasa 40 plus na tayo, and isa ako sa hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap talaga, be, na at age of 44, nagme-maintenance na ako. Maintenance para sa high blood pressure. Oo, high blood pressure. Lahi namin yan anyway. So, 3 months or 4 months ago, I think, if I'm not mistaken, laging sumasakit yung, actually, nag-start yung pananakit ng ulo ko since last year pa. Mid last year, ganon. So, laging sumasakit yung ulo ko. Sabi ko, lahat ginawa ko kasi may migraine ako, no? May migraine ako and I expect talaga na monthly kasi sumasabay sa period ko yung pananakit ng ulo ko. Pero ito iba yung sakit. So, pati dito sa mata ko, alam mo yun, so ang sakit kalahati. So, sabi ko, siguro sa salamin. So, nagpa-check up ako sa mata. Yun nga, merong grado yung, tumaas yung grado ng mata ko. So, nagpagawa ako ng salamin ko. After few months, ganun pa rin. Balik na naman yung sakit ng ulo ko. Pabalik-balik yung sa mawawala, babalik, mawawala, babalik, ganun. So, sabi ko, ano kaya ito? And until inatake ako ng migraine, tapos, hindi ko talaga kaya kasi alam ko pag inaatake ako ng migraine, yung pagka sumuka na ako ng 3 beses, tapos mga few hours, mawawala na yung migraine ko. Pero yung sakit na yun talaga hindi tumigil. Alam mo yung suka ako ng suka, tapos sobrang sakit yung ulo ko, 24 hours. Ganon yung naramdaman ko. So, takbo na naman ako ng emergency. Buti na lang nandiyan si Melissa. So, takbo ako ng emergency. Ayun nga, chinek up ako, nagpa-blood test, sabi may request ng blood test, lahat-lahat. Sa awa ng Diyos, lahat normal sa akin. Blood test, urine test, lahat normal. Ang cause lang daw ng pananakit ng ulo ko lagi is mataas ang blood pressure ko. Nasa nasa ano ba yun? Parang level 2 ako ng high blood. Ganon. Nasa level 2 ako ng high blood pressure. So, niresitahan ako ng, yung maintenance. 5 grams lang naman siya. Tapos, kasing liit ng bigas yung butil niya. Ang liliit. Kasing laki lang talaga ng butil ng bigas. So, sabi ng doktor, 90 days or 4 months kung iti-take to din. After, ngayon, ubos na yung pangalawa na to eh. So, ubos na. Ngayon, meron ako kasi dito sa Qatar, pag may maintenance ka tapos continuously, bibigyan ka ng dalawa and then bibigyan ka ng refill sticker para pag naubos yon, magre-refill ka. Ngayon, tinatamad ako pumunta ng center para kumuha ng gamot ko. And good is, nagdi-deliver sila sa bahay. Tapos, kinontak ko yung pharmacy, dalawang pharmacy actually yung kinontakan ko. Center, dito sa center ko, sa Misamir Center, at saka sa, ano ba isa, na nagdi-deliver din. So, kinontak ko sila. And then, yung sinag nilang link para magbayad ako is hindi, error siya. Every time nakiklik ko yung link para magbayad ng pa-deliver ko, hindi ko hinayaan ko na, doon ako sa kabilang pharmacy sa kabilang center ako nag order. Sabi naman doon sa kabila, ay, nasa Misamir ka, ma'am, doon ang center mo, so supposed to be, doon ka mag-order, sabi ng kabilang center. So, sabi ko, hindi ko makontak ganito ka, alam mo, nagtulong talaga sila para ma-approve yung ko. Kasi laging nag-error yung link na sinisend nila para magbaya. Kasi way of payment sa kanila is card. Via card, hindi COD. So, kailangan ko magbayad ng card. Tapos, every time na i-click ko yung link na binibigay nila, nag-error siya.
Na error ng error. So sabi ko, error ng error. Di, sabi ko, yan mo na nga, punta na nga lang ako sa center. Ganon din naman. Pero mamamasahe ka, syempre, pagod mo. Di, tinamad na naman ako. Tinamad na naman ang lola nyo. Di sabi ko, sige na nga, pa-deliver na ako. Hanggang ngayon, nagkontakan yung dalawang pharmacy para lang makuha ko to. And thank you. Sobrang generous nila talagang kahit gabing-gabi na talagang, o sige mama, ayusin po natin yung problema mo. Mag-send po kami ulit ng link. Alala. Ang babait nila, sobrang babait. So, eto na yung maintenance ko for another 2 months. Kasi, this for 1 month and 1 month. So, another 2 months. Then, after neto, hopefully, pag nagpa-check up ako, matatanggal na yung maintenance na to. Kasi, sabi ko, ha, at age of 40, at least, sa blood pressure ko kasi, hindi ko alam kung ano bang hindi naman ako mahilig sa maalat kasi yung ko, normal naman lahat yung sa kidneys, sa normal lahat. Pero bigla-bigla na lang talaga tumataas yung dugo ko. Minsan kahit wala akong ginagawa o kaya nagre-rest lang ako, tapos maalala ko mag-check ng BP ko. Nasa siya, nasa 140 over 6, 140 over 80, 190, 150, basta pumapalo siya ng 110, ganun. Ito yung kasi sabi ng doctor sa akin, i-check mo yung um, blood pressure mo every day, and then pag tumaas, agad-agad bumalik ka rito. So, nagsawa na ako kakalista ng BP ko kasi parang doon ako mas lalong nakaka-stress talaga pag chine-check mo, no? Kasi lalo na pag nakita mo mata, taas na naman. Ganon ba? Ewan ko ba kung bakit tumataas yung ganito yung BP ko. Ayan, 39 over 140, 130 over 86, mga ganon. Pumapalo siya lagi ng ganon. Dapat sa edad kong 44, dapat ang blood pressure ko is pumapalo lang dapat siya ng 120 over 77, hindi siya lumalampas ng 81, 80 hanggang 85. Pero ako talaga lumalampas siya ng 132 over 86. Meron pa yung, ewan ko ba, namamahinga ako. Tapos naging 139 over 104, parang ganon. So, kasi in-stop ko ng 1 week. Ganon yung nangyari. Ngayon, sabi ng amo ko, ano ba, maintenance yan, bakit mo in-stop? Wala, dapat hindi mo yun, pinagalitan ako kasi nga sumasakit na naman yung ulo ko. So, itinuloy ko, ayan. At eto, for another 2 months na naman na maintenance natin. Ay, hindi may kakailang matanda na tayo. Actually, mura lang naman to. Ang tawag dito? Yung kaibigan ko rin dito, nagme-maintenance siya. And, ano pala to? For good for, kasi nakalagay dito, take 1 tablet by mouth daily for 180 days. 180 days? Etong dalawang to? Ano yun? 180 days. Itong dalawang to. 180 days. Ay, hindi. Kasama na yung dalawang una. Tama ba? 180 days. So, ilang, yun? 90 days is 3 months. 6 months? Paano pag naubos ko ito? Wala na akong sticker. Anyway, so ayun. Yun lang naman yung kwento ko na about sa maintenance. Tanda na kasi tayo, be.